Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang patuloy na suporta at pagprotekta nito sa mga mangingisdang Pilipino matapos ang panibagong insidente na nangyari sa karagatan palibot ng Scarborough Shoal. Ito'y matapos tinangka ng ilang mga tauhan ng China Coast Guard na akyatin at kumpiskahin ang mga nahuling lamang dagat ng mga mangingisdang Pilipino. Hindi nagtagumpay ang mga ito dahil sa pagbalag ng mga tripulante ng masasakyang pandagat ng mga mangingisda na matagal na naghahanap buhay sa nasabing fishing ground ng mga Pilipino bago pa man ang nangyaring stand-off noong 2019 sa pagitan ng Philippine Navy at ng mga barko ng China Coast Guard. Sa ngayon, humihingi ng mga karagdagang tulong ang mga mangingisdang Pilipino na bigyan sila ng maraming presensya ng mga barko mula sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi lamang ang kanilang pinagkakabuhayan ang kanilang iginigiit at ipinaglalaban dito, kundi maging ang lehitimong karapatan ng Pilipinas sa nasabing karagatan na pilit na inaangkin ng komunistang bansa na China. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi naman nila ipinagsasawalang bahala ang isyong ito at sa katunayan, katuwang na nila ang Philippine Navy sa pagpapatrolya sa bisinidad ng Scarborough Shoal upang igiit ang legal na karapatan ng Pilipinas sa nasabing karagatan na naayon sa international na batas. Dagdag pa dito, patuloy at maigting na ginagawang pagmamanman ang ginagawa ng Philippine Coast Guard sa mga aktibidad ng barko ng China Coast Guard na hanggang sa ngayon ay nasa karagatan pa rin ng Zambales para matiyak na patuloy na makapangisda at patuloy sa kanilang kabuhayan ang mga mangingisda doon. Sa ibinahaging update ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nitong gabi ng Biyernes, January 31, nananatiling nakadeploy ang barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa at ilang maliliit na sasakyang pandagat mula sa BFAR sa bisinidad kung nasaan ang China Coast Guard Vessel 3304 na iligal na nagreglayag sa tinatayang 70 to 80 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Ang hindi natitinag aniya ng presensya ng barko ng Pilipinas ay salig sa Standing Policy Direction ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layuning mapigilan ang anumang normalisasyon at legalisasyon ng illegal na aksyon ng China Coast Guard na maaaring umantong sa pag-iitito ng kontrol sa nasabing karagatan. Kaugnay nito, ang patuloy na pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa sa naturang karagatan ay nagsisilbing isang proaktibong hakbang para matiyak na naisasagawa ng mga mangingisdang Pilipino ang kanilang mga pinagkakabuhayan nang walang banta ng pangaras o pananakot mula sa China. Gayon din ang deployment ng BRP Teresa Magbanwa at ilang mga barko ng BFAR ay pagpapakita ng commitment sa pagsubaybay at pananatili ng presensya nito para mapigilan ang mga iligal na ginagawa ng China kaakibat ng pagtalima sa mga prinsipyo ng pagpigil at walang provokasyon. Samantala, ang pagpapakita ng panibagong nagkakaisang paninindigan sa pagtataguyod ng malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific sama-samang nagdayag sa karagatan ng West Philippine Sea ang mga aset ng hukbong dagat at himpapawid mula sa Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas kahapon. Inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang pagsasagawa ng 6th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA, ang una ngayong taon sa ilalim ng bagong Administrasyon Trump. Dagdag pa niya na handang-handa na ang Pilipinas na tumugon sa anumang hamon na kinakarap nito laban sa China at alam ng lahat na kaakibat at nasa likod ng bansa ang iba pang kalyado nito kung sakaling patuloy nagigipitin ng China ang Pilipinas sa West Philippine Sea.